Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Okay, so mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat.
sabihin ko sa inyo na consumatum est, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. So, mapagpalang oras sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So, bago po ako magpatuloy, ay nais ko munang magbigay-pugay sa aming mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Tilimon Ondo Reyambunansa, at sa aming 5 spiritual mothers. At ganun din po, na ako'y lubos na gumagalang sa amin pong mahal na Pangulo, walang iba po, ang amin pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyambunansa, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din po sa kapatid ng aming mahal na Prinsipe, walang iba po, kundi ang amin pong Haring Adolfo B. Reyambunansa, na siya po ang President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At ganun din po sa 12 tribes, 12 apostoles, na kinabibilangan po ng aming regional director dito po sa region to. Walang iba po, ang aming Haring Edgar Palor Liguto. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Rospadillo Liguto. At sa lahat ng mga 70 prophets, mga munisipal, barangay, down to purok leaders, dito po sa loob ng kaharian ng Diyos, sa lahat ng mga prinsipe at mga prinsesa. So, mapagpalang oras muli sa ating lahat, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. So, narito muli po kami para muli na naman na magpahayag ng mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan, na kung saan naibigay po ng aming mahal na dakilang guro yung mga istorya o yung mga kaganapan na yung plano ng Diyos ay siyang magpapatunay sa tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya po wala po kaming sawang nagsisigaw na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. At ganun din po na lubos akong nagpapasalamat sa mga sumusubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatunto ng consumatum est, ayon po sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondo Reyambunansa, at sa amin pong mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyambunansa. At sa gabing ito, muli na naman naming patunayan na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. At kasama ko po ang aking ina, walang iba po,
ang aking ina, Reyna Merlita Baltasar. Kaya live po kami ngayon, dito po sa Region 2, Poblacion Sur, Magdela, Quirino. So, inuulit ko, mga kapatid, wala po kaming sawa na isigaw o iparinig po sa atin yung plano ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos, maging sa buong daigdig. At ganun din po sa lahat ng mga sumusubaybay, na sana ay hindi po kayo magsawa, sapagkat darating talaga yung panahon na sukat ng Diyos para matapos na yung pinangako ng Diyos, lalong-lalo na ayon sa Matthew 24:14, no? Sapagkat ipahayag ang ebanghelyo sa kaharian ng Diyos at patutuhanan upang sa gayon ay darating na ang wakas, no? Kaya intindihin po nating mabuti yung mga bagay na talagang nais na maganap, sapagkat ito yung plano ng Diyos. Saan? Sa loob ng kaharian ng Diyos. Kaya sa gabing ito, ay muli nating pakinggan yung mga bagay-bagay na talagang magpapatunay na itong bansa nating Pilipinas ay siyang mapalad na pinili ng Diyos, na siyang pagtatayuan ng Diyos. Ano yung itatayo? Ang kaharian ng Diyos. Kaya walang ibang unang magpahayag sa gabing ito. Walang iba po ang aking ina, Reyna Merlita Baltasar. Kaya bigay ko po sa aking ina, Reyna Merlita Baltasar. So, maraming salamat, Hari. So, mapagpalang oras sa atin lahat, buong Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. So, ngayon mga kapatid, nandito na naman kami para mag-live dito sa Barangay Poblacion Sur, Magdela, Quirino, dito sa Region 2. So, ako po ang inyong lingkod, Reyna Merlita Baltasar, na nakatira dito sa bayan ng Magdela, Poblacion Sur, Barangay Poblacion Sur, Magdela, Quirino. So ngayon mga kapatid, ang programa po natin ngayon ay tungkol kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Na ito ang aming paulit-ulit na ipahayag o ipaalam sa inyo kung nasaan talaga ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. So, sana huwag kayong magsawa na magsubaybay dito sa programa ng The Kingdom of God. So, ngayon mga kapatid, nandito na kami para patunayan kung nasaan talaga ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Bakit inalis ang kanyang kaharian, mga kapatid, sa bansang Israel? Sapagkat noong nangaral ng ating Panginoon doon sa bansang Israel ay hindi pinaniniwalaan doon, kaya nagalit ng Diyos doon. Sinabi sa mga tao doon na aalisin ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So ngayon mga kapatid, para higit na natin maunawaan ang tungkol
sa kung nasaan ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian ay gumamit tayo ng blackboard para malaman natin ang buong katotohanan. So, ngayon mga kapatid, papatunayan ko sa inyo kung nasaan ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ito po ang aming paulit-ulit na ihatid sa inyo o ipaalam na ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga ay papatunayan ko sa inyo na dito sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Ayon sa aming mahal na dakilang guro na siya ang nagbigay sa amin ng buong katotohanan o yung ibig sabihin ang nakasulat sa banal na kasulatan, mga kapatid. Sapagkat dito inilihim ang Diyos ang kanyang na tungkol sa kaharian ng Diyos. So ngayon, mga kapatid, ayon sa banal na kasulatan na ito yung isang pagpapatunay kung nasaan ang kaharian ng Diyos na mababasa sa Isaiah 2:4. So, ganito po ang sabi. At siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o mangangaral pa man sila ng pakikipagdigma. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na may nakasulat doon na tabak, sudsod, sibat at karit. So, ito po ang ginamit ng Diyos na talinhaga o parabol kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ngayon mga kapatid, so kung babalikan natin sa taong 1935, so ang tanong, ano po ang nakaupo bilang Pangulo sa taong 1935? Walang iba kundi si Manuel Quezon. Siya ang President sa taong 1935. So, si Manuel Quezon ay ginawa niya ang Article 1, Section 4, na ayon sa banal na kasulatan na hindi makipaglaban sa anumang bansa. So, plus 35 years, kung susukatin natin, ang sukat ay 1970. So, ang tanong, ano ang nakaupo bilang Pangulo sa taong 1970? Walang iba kundi si President Ferdinand Marcos.
So, si Ferdinand Marcos, siya ang presidente sa taong 1970 na ang pinagpatuloy ni Ferdinand Marcos ang batas ni Manuel Quezon na Article 1, Section 4. At ang ginawa ni Ferdinand Marcos ay nagtatag din ng Article 2, Section 3 na ayon sa banal na kasulatan na hindi makipagdigma sa anumang bansa, mga kapatid. So, ito po ang palatandaan kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So, plus 2 years, ang sukat ay 1972. So, ano ang kaganapan dito sa 1972? Ito po yung martial law, mga kapatid, na dineclare ni Ferdinand Marcos noong 1972. So, ano ang naganap dito sa 1972? Si Ferdinand Marcos ay pinakumpiska lahat ang mga armas na walang lisensya, mga kapatid. Noong nakumpiska lahat ang mga armas ay ipinatapon ni President Ferdinand Marcos sa gitna ng dagat. Subalit, nakita ni Ginang Imelda Marcos na ang armas na yun ay matibay at matikinang. Kaya, ipinabalik sa tunawan ng mga bakal para gawing tabak, sudsod, sibat at karet. So, ang tanong, saan ito ginagamit? So, walang iba kundi ang mga bukid. Ginamit sa mga bukid. So, ang tanong, saan ito naganap? Walang iba kundi ang bansang Pilipinas. So, nasaan ang kaharian ng Diyos? So, walang iba kundi ang bansang Pilipinas. So, ito po ang pagpapatunay kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga, mga kapatid. Ito ang palatandaan na dito talaga sa bansang Pilipinas ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. At mapalad ang mga tao sa bansang Pilipinas sapagkat dito binigay ng Diyos ang kanyang kaharian, mga kapatid. So, ito ang aming ipaalam sa inyo na dito sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos. No, hindi ako mahihiya
sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. So, kami nagpapasalamat sa ibinigay ng aming mahal na dakilang guro, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Reamunasa, sapagkat siya ang nagbigay kaalaman kung nasaan ang kaharian ng Diyos, na ito ang aming ipahayag sa lahat ng mga tao na di pa nakaalam kung saan talaga ibinigay ng Diyos ang kaharian, sapagkat ito po ang hinihiling ng mga tao, na ang kaharian ng Diyos ay sana ay dumating na. So ngayon, nandito kami para ipaabot sa inyo na talaga na dito sa bansang Pilipinas, ibinigay ng Diyos ang kaharian. Ito po ang isang pagpapatunay na talaga na dito sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos ayon sa banal na kasulatan. So, matagal na natin binabasa, mga kapatid, nakasulat sa banal na kasulatan, subalit hindi natin alam kung ano ang kahulugan, sapagkat ang nakasulat sa banal na kasulatan ay halos talinhaga o parabol. Kaya walang nakakaalam ang lihim tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. So, ako'y nagpapasalamat sa aming dakilang guro, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Reamunasa, sapagkat siya lang ang nagbigay sa amin ng buong katotohanan na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos, mga kapatid. So, maraming salamat sa inyong kikinig sa programang The Kingdom of God. So, sana ay huwag kayong magsawa na paulit-ulit namin ibabahagi sa inyo kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ito ang kagustuhan ng mga tao na sana ang kaharian ng Diyos ay dumating na. So ngayon, nandito kami para patunayan namin sa inyo kung nasaan talaga binigay ng Diyos ang kanyang kaharian. So mapalad ang ating bansang Pilipinas, sapagkat dito ibinigay talaga ng ating Panginoon ang kanyang kaharian. So, muli, maraming salamat sa ating lahat, buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at higit sa lahat sa aming mahal na dakilang guro, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Reamunasa, ganun din sa aming Pangulo, Prince Rocky Y. Reamunasa, na siya ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa ating Haring Adolfo B. Reamunasa, na siya ang President ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa aming Regional Director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligutong, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutong. Magandang gabi sa inyo, Hari at Reyna. Ganon din sa mga 5 spiritual mothers na nandun sa Dapitan, at sa mga
12 tribes, 12 apostles, 70 prophets, municipal, barangay, down to puro. At sa mga prinsipe at prinsesa. So muli, ako'y nagpapasalamat sa gabing ito. Buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So magandang gabi sa ating lahat. So ibalik ko sa ating kapatid, Haring Robel Baltasar. Okay, so mapagpalang oras sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So muli, live po kami dito po sa Region 2. Dito po sa Poblacion Sur, Madela, Quirino. So sa gabing ito, ay nais ko munang magbigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Reyambunansa. At ganun din po sa aming 5 spiritual mothers. At lubos po akong gumagalang at nagpapasalamat sa aming mahal na Pangulo. Walang iba po. Ang amin pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyambunansa. Na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din po sa kapatid ng aming mahal na Prinsipe, walang iba. Ang amin pong Haring Adolfo B. Reyambunansa. At ganun din po sa mga 12 tribes, 12 apostoles, na kinabibilangan po ng aming regional director dito po sa Region 2. Walang iba po. Haring Edgar Palor Liguto. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba. Ang amin pong Reyna Ros Padillo Liguto. At sa lahat ng mga 70 prophets, buong Pilipinas, sa lahat ng mga munisipal, barangay down to puro leaders. At ganun din po sa lahat ng mga prinsipe at prinsesa. So, mapagpalang oras sa ating lahat. At ganun din po na ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Est. Na walang iba po na nagbuo sa The Kingdom of God, kundi ang aming Divine Mentor, Supreme King Philemon Ondok Reyambunansa. Na siya po ang nagtatag o nagsigaw dito sa bansang Pilipinas na ang siyang magiging kaharian ng Diyos. No? Kaya nga, nuulit namin na wala po kaming tigil o sawa na isinisigaw na itong bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Sapagkat may plano ang Diyos sa daigdig, no? May plano. Palagi natin na binabanggit ang pangalan ng Diyos, so alamin natin yung plano ng Diyos. Sapagkat meron man itong mabasa sa banal na kasulatan, no? Kung bakit namin pinapatunayan o sinisigaw na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Kung alamin natin yung istorya ng Diyos, mula pa sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo or Jesus Christ, no? Na siya ang pinili ng Diyos para mangaral ng mabubuting balita
or ibalita niya yung mabubuting balita. Saan, mga kapatid? Doon po sa bansang Israel, no? Siya ang pinili ng Diyos na magbalita tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Kaya, malaking kaisipan o palaisipan yung mga bagay na amin pong binabahagi o pinaparinig sa kaorasang ito. Sapagkat ang plano nga ng Diyos ay magtayo ng kaharian ng Diyos na kailanman ay hindi na magigiba. No? Kaya, sa lahat ng mga sumusubaybay, nagpapasalamat po kami na sana ay wala din kayong sawa sa pakikinig o sa panunood sa aming ipinapahayag na kagustuhan ng Diyos. Sapagkat kung basahin natin sa banal na kasulatan, ayon sa Matthew 24:14, ano ba yung sinasabi dyan ng Diyos? Sa Matthew 24:14. So ganito ang nakasulat sa Matthew 24:14. At ipinangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan. Yeah. Sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Ayan. So narinig po natin, mga kapatid. Kaya, kompleto na po tayo ng kagamitan, no? O gadget. Para maipahayag. Sapagkat sinabi nga ng Diyos, no? Na ipahayag yung ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Saan? Sa buong sanglibutan. No? Kaya, naririnig po ninyo, mga kapatid, o naririnig po natin na walang iba po naming isinisigaw, kundi ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat yun nga, ang kagustuhan ng Diyos. No? Na maisigaw o maipangaral ang kaharian ng Diyos sa buong sanglibutan. Ano pa? At bigyan ito ng patutuo o patutuhanan para sa gayon ay darating na ang wakas. Kaya narinig po natin yung isa po nating kapatid na pinatunayan sapagkat sinabi nga ng Diyos na patunayan o patutuhanan ang alin? Yung ebanghelyo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, sinasabi ko, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos mula sa panahon ng ating Panginoong Jesus Christ, nang siya'y nangaral sa bansang Israel ng mabubuting balita, para doon sana itayo ang kaharian ng Diyos sa panahon ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ngunit ang tanong, mga kapatid, tinanggap po ba yung mabubuting balita na binalita ng ating Panginoong Jesus Christ doon sa bansang Israel? Tinanggap po ba, mga kapatid? So, walang tumanggap. Kaya nga ang Diyos sa bansang Israel ay nagalit at nasabi, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay aalisin at maibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Napakaliwanag, mga kapatid. Kaya wala nang kaharian doon sa bansang Israel. Bakit? Hindi ito tinanggap at hindi rin ito pinaniwalaan. Kaya wala na. Wala na. Wala na yung kaharian doon, mga kapatid. Saan ngayon ibinigay ng Diyos? Doon sa isang bansang nagkakabunga. Napakaliwanag. Kaya nga wala kaming sawa na isinisigaw o binabahagi sa inyo.
na itong programa ng Diyos, ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Riambonanza, na itong bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. No? Ano yung aming pong isinisigaw? Ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Bakit? Sinabi nga ng Diyos, no? Na ipangaral ang Ebanghelyo tungkol sa kaharian ng Diyos. Saan? Hindi lang sa buong Pilipinas, kundi maging sa buong daigdig. Kaya kung amin pong ipinapangaral o sinisigaw dito sa bansang Pilipinas, maging sa buong daigdig, kailangan naman ng napatutuhanan natin kung gaano ba katotoo na dito sa bansang Pilipinas nga ang siyang kaharian ng Diyos. No? Kung maniniwala po tayo, ay salamat. Kung hindi naman tayo maniniwala, salamat pa rin. Ngunit, ginagampanan po namin yung kagustuhan ng Diyos para sa gayon ay maibalita sa lahat ng mga tao, nuulit ko, hindi lang bansang Pilipinas, kundi maging sa buong daigdig, na aming din pinapatunayan. No? Narinig natin ang ating kapatid, ang aking ina, na pinatunayan talaga na dito sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. No? Kung tanggap po natin, di masaya po, lalong-lalo na ang ating Panginoon. No? Kaya ngayon, ay talaga na sa panahong ito, sapagkat wala na nga ang kaharian doon sa bansang Israel at ibinigay na sa isang bansang nagkakabunga na wala kaming ibang tinutukoy kundi bansang Pilipinas. Ngayon, sinabi ng Diyos na kailangan patutuhanan. Ano yung patutuhanan? Kailangan nating patunayan na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Para sa gayon ay darating na ang wakas. No? Bago tayo pupunta doon sa sinabi ng Diyos na darating ang wakas, kailangan patunayan muna natin, no? Na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, muli kong patutunayan sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Revelation 13:16 hanggang 18. Oh? So ano po yung sinasabi diyan? So, ganito ang nakasulat sa Apokalipsis 13:16-17 hanggang 18. Opo. Sa 16, at ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa 17, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Sa 18, dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kaniyang bilang ay 666. So yan po ang nabasa sa banal na kasulatan. Yan po ay ginamit ng Diyos na talinhagang salita. Walang maliliit, malalaki, mayayaman, dukha, layaman o alipin. No? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ito yung palatandaan
kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian nga ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ito ang ginamit ng Diyos na talinhagang salita. Para sa ganon ay mapapatunayan natin na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. So alamin natin yung istorya ng Diyos. Bakit maliliit, malalaki, mayaman, dukha, laya o alipin? Palatandaan yan kung saan naganap. So, kailangan balikan natin, mga kapatid, yung kaganapan. Saan? Sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Bakit merong maliliit, malalaki, mayayaman, dukha, laya o alipin? So alam po natin sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, mayroon siya pong mga dineclare na mga batas. No? Isa na po dito ang programang Samahang Nayon. Mga kapatid, sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. No? So sa panahon na dineklara ni President Ferdinand Marcos ang Samahang Nayon, ano ang kaganapan dito? Para matupad yung nakahula sa banal na kasulatan na walang maliliit, malalaki, mayayaman, dukha, laya o alipin. No? Ayon po sa programang Samahang Nayon, ang mga tao sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos ay nagpagawa siya ng isang programa tungkol sa sedula. Yan. Tungkol sa sedula. Para maganap yung hinula ng Diyos na maliliit, malalaki, mayayaman, dukha, layaman o alipin. No? Bakit yung sedula, mga kapatid? Sapagkat sa panahong Samahang Nayon, ito yung isang kaganapan na kung saan ang mga Pilipino ay hindi makabili ng 1 kilong bigas kung walang sedula. At ganun din ang mga negosyante. No? Hindi din sila makapagtinda ng 3 kaban kung walang sedula. No? Kaya nga, lahat ng mga nabigyan ng sedula, maliliit man, malalaki, mayayaman, dukha, laya o alipin, ay makabili ng 1 kilong bigas. Saan? Sa panahon ni President Ferdinand Marcos, sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Mga kapatid, ngunit ayon nga sa hinula ng Diyos o ginamit ng Diyos bilang talinhagang salita, sino lang yung pwedeng makabili? Kundi lang yung merong tanda. Saan? Sa kanang kamay o sa kanilang noo. Oh? At ilan naman ang bilang ng tandang ito? Ang bilang ay merong 600 at 66 or 666, mga kapatid. Diba? Meron nakasulat, yan lang ang tanda doon sa hinula ng Diyos, ngunit parables ito ng Diyos o talinhagang salita kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ngunit, kung tignan po natin
ang numero or salitang 666. Pag marinig ito mga kapatid, ano ang kanilang sinasabi? No? Walang iba naman na sinasabi nito, kundi Satanas daw. Ngunit naintindihan ba nila ang ibig sabihin ng 666? Ha? Ito ay ginamit ng Diyos kako na palatandaan kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So ano ang ibig sabihin ng 666? Kaya nga sinabi ng Diyos, sapagkat ito'y talinhagang salita, bigyan natin ng tamang kahulugan o tamang katotohanan. No? Ano nga ba yung salitang 666? Ano nga ba yung nakatagong lihim sa likod ng salitang 666? Na sa aming mahal na dakilang guro, hindi man ito Satanas, no? Hindi yan Satanas. Kundi ginamit ng Diyos na palatandaan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian nga ng Diyos, kako, inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga kung saan lalabas yung salitang 666 na palatandaan at kung saan ito naganap, no? Kaya tignan po natin yung kaganapan, mga kapatid, yung istorya ng Diyos sa daigdig. Kung balikan natin sa panahon dito sa bansang Pilipinas na mayroong unang dumating na isang Santo Papa, no? Na si Pope John Paul, no? The second, mga kapatid, dumating dito sa bansang Pilipinas. Sumakay ng eroplano, pagbaba niya sa eroplano, may nakitang balanggot sa kanyang ulo. At mayroon itong nakasulat. Ano ba yung nakasulat doon sa sombrero ni Santo Papa? Ha? Mayroon itong nakasulat na salitang Vicarage. Yan. Vicarage Filii. DE. Yan po ang nakasulat sa balanggot ni Santo Papa. Huh? Ano kayang ibig sabihin ng Vicarage Filii DE? No? Para mapatunayan o mapapatutuhanan natin yung sinasabi ng Diyos tungkol sa kaharian na ipangangaral sa buo sa sanglibutan. Hindi lang sa sanglibutan, lahat pa ng mga bansa. No? Mga kapatid, para darating na ang wakas. Ngayon, balikan natin yung pagdating ni Santo Papa dito sa bansa nating Pilipinas, taga-Roma man yan, mga kapatid. Taga-Roma. Kung taga-Roma, si Santo Papa, kailangan yung Vicarage Filii DE ay kunin natin ng Roman numbers para mapatunayan po natin kung ano ang ibig sabihin ng 666. No? Taga-Roma man o Romano siya, galing sa Roma, dumating sa Pilipinas, may nakasulat Vicarage Filii DE. Kailangan kunin natin ang Roman numbers. Ngayon, ang Roman numbers ng V ay 0, 0, 5. Ang I, ang numero ay 0, 0, 1. Ang C, mga kapatid, ang numero ay 100. Yan. Ang A, 0. Yan. Ang R, 0.
Ang I, 1. 0, 0, 1. Ang V, 0, 0, 5. Ang S ay 0, 0, 0. Yan ang Roman numbers ng vicarives. No? So, meron ng Roman numbers sapagkat ang Santo Papa ay galing sa Roma na may nakasulat na vicarives. Filii Dei. Ngayon, nakuha na ang Roman numbers ng vicarives sa Filii or sa Filii. Ano naman ang Roman numbers ng Filii? Ang F ay 0. Ang I, 0, 0, 1. Ang L, 0, 50. Ang I, 0, 0, 1. Ang I, 0, 0, 1. So, lumabas na yung numero o Roman numbers ng Filii. No? Sapagkat ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Napakaliwanag, mga kapatid. Ngayon, ang DE kaya, ano naman ang Roman numbers ng DE? Sapagkat ang Santo Papa nga ay galing sa Roma. Kailangan meron ding Roman numbers ang DE. Ang D, ang Roman numbers ng D ay 500. Ang E ay 0, 0. Ang I ay 0, 0, 1. So, meron ng Roman numbers ang Vicarives Filii Dei para mapatunayan natin kung ano ang ibig sabihin ang salitang 666 o kaya'y 666. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ngayon, anong gagawin natin sa Roman numbers na dinala ng isang Santo Papa dito sa bansa nating Pilipinas? Ngayon, ay i-add po natin yung Roman numbers ng Vicarives. Ganon din ang Filii at ang DE. Una po nating i-plus ang Vicarives. Kung ilan ang sukat nito. So, 5 plus 1, 6, plus 1, 7, plus 5, 12. Carry 1. So, 0 plus 1. So, 1 na po siya. And, bring down 1. So, ang sukat ng Vicarives mayroong 112. No? Ang Filii, i-plus din natin. Sapagkat mayroon siyang Roman numbers. So, 1 plus 1, 2 plus 1, 3. So, bring down 5. Bring down 0. So, may sukat ang Filii na 53. Ang DE kaya, i-plus din natin sapagkat meron ding Roman numbers. So, 0 plus 0 plus 1 is 1. Bring down 0. 5 plus 0 plus 0 equals 5. So, ang DE may sukat na 501. Ngunit, meron itong nakasulat na 666. Paano natin yan palalabasin? Sapagkat linihim na ito ng Diyos. Kung wala yung espiritu ng katotohanan, hindi natin makalag ito. Hindi natin mabigyan ng tamang kahulugan. Kung saan naganap yung hinula ng Diyos
walang maliliit, malalaki, mayayaman, dukha, laya o alipin, kundi lang yung may tanda sa kanang kamay at sa noo, na may bilang 666. Ngunit, paano natin kalasin o bigyan ng tamang kahulugan ang salitang 666? Ngayon, mga kapatid, tignan natin yung sukat ng Vicarage Fili Dei. No? Para mapalabas natin yung salitang 666. Para malaman natin kung ano ang ibig sabihin ng Vicarage Fili Dei. Ngayon, kunin natin ang total ng Vicarage. Ilan ang total? Merong 112. Kunin din natin ang total ng Filii. Merong 053. At ganon din ang Dei. Merong sukat 501. Yan ang sukat ng Vicarage Fili Dei. Ngayon, anong gawin natin para mas higit na maunawaan po natin kung ano ang ibig sabihin ng 666 at kung gaano katotoo at kung gaano kaakma yung istorya ng Diyos doon sa kaharian na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Muli, gagamit tayo ng plus. Plusin po natin yung sukat ng Vicarage Fili Dei. No? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. I-plus po natin. No? Plus. 2 plus 3, 5. Plus 1 equals 6. 1 plus 5, 6. Plus 0, 6. So, 1 plus 0, 1. Plus 5 equals 6. Yan, mga kapatid, ang sukat ng Vicarage Fili Dei. Ang tanong ko, mga kapatid, akma ba sa sinula ng Diyos o ginamit ng Diyos na talinhagang salita sa banal na kasulatan na siyang magpapatunay kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis ka o sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ang sukat, 666. Akmang-akma sa binigay ng Diyos na 666 or 666. Ngayon, mga kapatid, ang tanong, ano ang ibig sabihin ng Vicarage Fili Dei? Sapagkat meron itong itinago ng Diyos na lihim. Huh? Ano ang ibig sabihin ng vicarage or vicarious? Ha? Sa Tagalog ng vicarage ay kapalit. No? Ito ang kapalit. Yan. Kapalit. Ang Filii, ito ay salitang Diyos. Yan. At anak. Ito yung salitang anak. Yung Filii. Yan. Ito ang salitang anak. Ang Dei, ito ang salitang Diyos or Dios, no? Ang Dei ay salitang Diyos. Yan. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya ang ibig sabihin ng Vicarage Fili Dei ay kapalit ng anak ng Diyos. Yan ang ibig sabihin sa salitang 666. No? Ang tanong ko ngayon, mga kapatid, saan ito naganap? Ha? Saan ito naganap? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Nuulit ko, mga kapatid, ang tanong saan ito
naganap. Ha? Walang iba po na kaganapan sa hinula ng Diyos, kundi dito lang sa bansa nating Pilipinas. Yan, mga kapatid. Walang iba kundi dito sa bansa nating Pilipinas. Ngunit, pag marinig ang salitang 666, walang ibang bukang bibig, kundi Satanas daw, or kulto daw. No? Ang tanong ko mga kapatid, sino ba ang naglalang lahat ng bagay sa daigdig? Ha? Sino ang gumawa? No? O yumari, yung nakikita natin hanggang ngayon, lahat ng bagay sa daigdig, sino ang gumawa? O naglalang? Walang iba po, kundi ang ating Diyos. Yan, ang Diyos lamang po ang siyang naglalang sa lahat ng bagay sa daigdig. Ngunit, sinasabi nila ang 666 daw ay Satanas. Ang tanong ko ngayon mga kapatid, kung nilalang o kung Satanas, itong 666, ang tanong ko ngayon, sino ang naglalang sa Diyos? Ha? Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig ay ginawa ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko, sino ang naglalang sa Diyos? Bakit sinasabi nila na Satanas daw ang 666? Ha? Naintindihan ba yung salitang 666? Ha? Naintindihan po ba mga kapatid? Kaya nga, sinabi ng Diyos, ayon sa Juan 16:13, mga kapatid, ha? Na hindi na magsasalita ang Diyos ng mga talinhaga pa, ha? Kundi liliwanagin na lahat. Sino? Yung Espiritu Santo ng Diyos. Sige, pakibasa. Sa Juan 16:13. So, ganito ang nakasulat sa Juan 16:13. 13. Gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, Yan. sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili, kundi ang anumang bagay na kaniyang marinig. Ang mga ito ang kaniyang sasalitain at kaniyang ipapahayag sa inyo. Ang mga bagay na magsisidating. Yan. Kaya nga, yung mga lihim ay bubuksan na ng Diyos. Yung mga talinhaga, no? Hindi na siya magsasalita pa ng hindi katotohanan, kundi yun lang mga katotohanan. Kaya nga pagdating ng Espiritu Santo ng Diyos o Espiritu ng katotohanan, ay papatnubayan na tayo ng buong katotohanan. No? Bakit? Buong katotohanan? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Inuulit ko mga kapatid, na saan ang kaharian ng Diyos. Ha? Hindi po ako mahiya na sabihin o isigaw sa buong daigdig, hindi lang bansang Pilipinas, buong daigdig, na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon po sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok Reyambunansa. Mga kapatid, yan yung sinabi sa banal na kasulatan na patutuhanan. Ano bang ibig sabihin ng patutuhanan? Patunayan natin. Kaya nga sinasabi ko, kaya kong patunayan sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos ayon sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondo Reyambunansa. No? So, sana po ay labis nating naunawaan itong salita ng Diyos na bilang talinhaga na siyang magtuturo
sa mga lihim, sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, walang iba. Inuulit ko, bansang Pilipinas. Merong sinabi doon, sa Matthew 24:14, para sa gayon ay darating na ang wakas. Anong alam natin na wawakasin ng Diyos? Unang-una mga kapatid, yung kahirapan ng bawat Pilipino. Yan ang wawakasin ng Diyos. Ano ang gagamitin ng Diyos para darating yung wakas? Ito yung programa ng aming mahal na dakilang guro, ang salitang Deuterium, or Deuterium Project of the Philippines na ibabahagi ng aming mahal na dakilang guro. Libre, walang bayad. Kaya yung mga nakasali ay swerte, at mapalad sapagkat darating na ang wakas, Ano yung wawakasin ng Diyos ayon sa Revelation 3:4 at 21:4? Anong sinabi diyan? Yung wawakasin ng Diyos. So, ganito ang nakasulat O sa aalisin. Sige, tuloy. Apokalipsis 3, 21:4. sa 21:4. Yan. 21. Kung ano yung wawakasin. Sige, basa. So, ganito ang nakasulat sa Revelation 21:4. 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Una, papahirin ang mga luha sa bawat mga mata. Ano ba yan mga kapatid? Literal ba yan? Na papahirin ng Diyos yung mga luha sa ating mga mata? Ay kung literal yan, ilang bilyon o milyon. Ilang milyon o bilyon ang mga tao sa daigdig. Tapos punasan lang ng panyo? Hindi po sa ganon, mga kapatid. Kundi yung kalagayan, lalong-lalo na dito sa bansa nating Pilipinas, ay wawakasin ng Diyos o lulutasin niya ang kahirapan. Tuloy. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. At hindi na rin magkakaroon ng kamatayan. Bakit? Lalahanin natin mga kapatid. Marami pa rin dyan. Lalo na ang kahirapan talaga. Sapagkat wala man bukang bibig maski magtanong tayo sa mga kapitbahay, kumusta ang buhay, ano ang sasagot? Hirap pa rin. Paano ibigay ng Diyos o paano tanggalin ang kamatayan? Pag tinanggal ang kamatayan, anong ipapalit? Buhay na walang hanggan. Tuloy. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati. Wala na ring dalamhati. Tuloy. Unang pananambitan O man. pananambitan man. Unang hirap pa man. O nang hirap paman. Bakit? Tignan ninyo mga kapatid. Lalong-lalo ngayon sa panahon natin ngayon, pag tumaas ang gasolina, lahat na nagsisitaasam na. Kaya nga yan ang mga lulutasin ng Diyos. Para ganon ay darating na ang wakas. Ano yung paglulutas? Ayon sa 6. Tuloy. Revelation 21:6. Anong gagamitin ng Diyos? At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Yan mga kapatid, ang gagamitin ng Diyos, na lulutas o gagamitin na pamunas sa mga luha sa mga mata, hindi literal na panyo. At wala na rin kamatayan. Walang dalamhati o pananambitan man o ang hirap pa man. Ano yung bibigay? Yung tubig ng buhay. May bayad mo? May bayad? Wala. Walang bayad sapagkat papainumin tayo na walang bayad. Ano yan?
literal ba na tubig? Ang daming tubig sa ilog, libre, maski inom tayo ng isang drum dyan, libre. Ngunit hindi ganon, mga kapatid. Kundi yung binibigay ng Diyos para darating ang wakas na pangtanggal din sa kahirapan ng bawat Pilipino, lalong-lalo dito sa bansa nating Pilipinas. Ang programa ng aming mahal na dakilang guro, ang Deuterium Project of the Philippines. Yan ang programa ng Diyos. So, na walang iba na magbahagit niyan. Ang amin lang pong mahal na hari. No? Mahal na Haring Filemon Ondok Riambulansa. Nakarehistro po yan, mga kapatid. Kaya, kunting tiis na lang po sapagkat darating na yung wakas at ibibigay na yung pangako na sa lahat ng nakikinig, sabi ng Diyos, sa lahat ng nakikinig sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ya? Kaya, kung ating iniibig, mga kapatid, ang Diyos, anong sabi? Sa Juan 14:15. Mga kapatid. So, ganito ang nakasulat sa Juan 14:15. 15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan. Napakaliwanag, mga kapatid, ang sinabi ng Diyos. Kung ako'y inyong iniibig, tutuparin nyo lahat ang aking mga utos. Ano yung mga utos? Yan. No? Una, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. No? At ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang maidaragdag sa inyo. Kung nagawa natin, at talagang iniibig natin ang Diyos, ano pa yung utos? Pag nalaman natin, ayon sa Gawa 14:22. Mga kapatid. Kung tayo'y naniniwala talaga sa Diyos. Anong sinabi dyan sa Gawa 14:22? So, ganito ang nakasulat sa Gawa 14:22. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Yan, napakaliwanag, mga kapatid. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusubaybay, no? Sa mga nanonood o nakikinig sa programa ng The Kingdom of God, na sana ay magsipanatili tayo sa pananampalataya at paniniwala. Ngunit marami tayong daraaning mga kapighatian. Ngayon, kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Napakaganda, no? Ang sinabi ng Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid, wala po kaming sawa na pinaparinig sa ating lahat, hindi lang sa buong Pilipinas, baging sa buong daigdig, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. At binibigyan po namin ng mga matibay na katotohanan, no? Yung pagpapatunay namin na ibinigay ng aming mahal na dakilang guro. Mahal na Haring Filemon Ondok Riambulansa. Na hindi kami mahiya, na palaging isinisigaw na itong bansa nating Pilipinas ay dito maitayo ang kaharian ng Diyos. Na hinula pa sa panahon ni Propeta Isaiah, sapagkat wala ng kaharian sa buong daigdig. No? Ano yung hinula doon sa panahon ni Propeta Daniel? No? Sa panahon ni Propeta Daniel, sa 2:44, na ang Diyos ay magtatayo
sa langit ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Ngayon, wala na kayong ibang bukang bibig na naririnig dito sa programa ng The Kingdom of God, kundi ito lang yung nais ng Diyos na matupad. No? Wala nang ibang programa ng Diyos or hinanda sa atin, kundi ang kaharian ng Diyos. Kung tayo'y nakasali, ay salamat, sapagkat may pangako ang Diyos. Ayon sa Matthew 25:34, na sinabi ng hari doon sa kanyang mga nasa kanan, no? Kanan. Hali kayo, pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat pa ng itatag ang sanglibutan. Yan ang plano ng Diyos. Nakahanda na pala yung kaharian ng Diyos mula pa ng itatag ang sanglibutan. Mapalad tayo. Sapagkat ang istorya na ng Diyos wala na doon sa Eden, wala na doon sa Jerusalem o Israel, dito na ngayon sa bansa nating Pilipinas. Napakaswerte ang bawat Pilipino na nandito sa bansa nating Pilipinas. Kaya magpakasaya po tayo, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay talagang ibibigay, sapagkat hindi man sinungaling ang Diyos. No? Kaya ito po yung aking mga binahagi sa kaorasang ito, ang tungkol sa ebanghelyo sa kaharian ng Diyos na ipangaral sa sanglibutan at bigyan ng katotohanan, no? Or patutuo na kung saang bansa ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian, sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabuhay. Kaya pinatunayan ko namin, bansang Pilipinas, no? Ito na ang kaharian ng Diyos. At gayon din ay darating na ang wakas. No? Kaya yan, mga kapatid. Nuulit ko, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kaorasang ito, sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Est, no? Na walang sawa sa pakikinig, panunood sa aming sinisigang na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. At ganun din na ako'y nagpapasalamat sa buong puwersa ng The Kingdom of God, Luzon, Visayas at Mindanao. Higit sa lahat, sa aming divine mentor, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Reyambunansa. At ganun din po, ako'y lubos na nagpapasalamat at gumagalang sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyambunansa. At sa amin pong Haring Adolfo B. Reyambunansa. Sa buong family ng Reyambunansa. Maraming salamat. Higit sa lahat sa aming mahal na Haring Philemon Ondok Reyambunansa. Kaya mga kapatid, ako po ang inyong lingkod. Walang iba, ang inyong kapatid, Haring Robel Baltasar. Kaya bago po tayo matigil sa pagla-live, ay pakinggan po muna natin yung binigay ng aming mahal na dakilang guro na awitin sa loob ng kaharian ng Diyos, na pinamagatang Kapanganakang Muli. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi
makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay